maraming salamat. Kayo bahagi pa rin po ng Cayetano in Action. Special po ang pagkakataong ito dahil ang ating bisita po ay bahagi ng aking nakaraan. Opo, there was a time in my life na nag-aral ako magnegosyo. Ako'y napadpad bandang Marikina at totoo po yung kwento na kami nagtayo. Kasama ko po ang aking mga kaibigan ng Tapsilogan, Lugawan, may barbecue pa ho kami. At hindi ko po inaasahan na yung aming kausap na napakabait po na may-ari ay ang ating bisita ngayong gabi. Siya po ay hihingi ng payo kay Kuya Alan. At ito'y may kinalaman po sa tensyon ng kanyang namayapang asawa. Kasama ho natin ngayong gabi dito sa payo ni Kuya Alan, si Nanay Luisa. Narito po. Welcome, Ate Luisa. Narinig mo naman sinabi ni Kuya Boy, di ba? Opo. Hindi ka bisita, pamilya ka. Opo. So, gusto namin malaman yung buong kwento at off the air, kunikwento mo sa akin gano'ng kabait ng iyong asawa. Opo. No? Sobra pong bait nun. Nagsama po kami 1981. Kahit po alam niya na ako'y merong anak sa pagkadalaga na dalawa, minahal niya po na parang tunay niyang anak. Nawala na, namatay siya. Lumapit po ako sa inyo kasi wala akong nakuhang pera mula sa krame dahil sa late na raw ako pinakasalan. Dati po siyang pulis, SPO po siya. Nakakalungkot nga lang, matagal niyang pinaghirapan. Magkasakit na ospital ng 1997. Kung kailan pa kami magpapakasal. Nakasal tuloy kami ng 2012. Huli na ako'y pakasalan. Pero hindi pa rin po ako nawawalan ng pag-asa dahil meron pong Cayetano in Action with Boy. So, ang naging problema, pagpunta mo ng krame, ang sagot sa iyo ay wala kang makukuha. Oh, wala na po. Dahil nagpakasal kayo nung retired na siya. Opo. Pero po ang pinagtataka ko po, nakaklaim ako ng SS niya dahil bago po naging pulis ang asawa ko noong 1977, ano po siya, sa gawaan po ng mga sinulid muna. Nagkaroon siya ng SS, nilakad ko, nagkakuha din po ako sa GSIS, nilakad ko. Kaya lang po talaga pong hindi sapat sa pangangailangan. Pagkain, wala pa po 5,000 pambili ng gamot ko. Maintenance, kaya napakalaking halaga sa akin kung makukuha ko yung pera ng mister ko na pinaghirapan niya. At sinasabi mo, ate, hindi lang yung maintenance mo, pero gusto mong pagamot yung Tuhod ko po. Tuhod nyo, no? Sobrang sakit. May diabetes din po ako. Nagme-maintenance po ako lahat. Mga pain reliever. Meron po kasing NAPOLCOM na resolution na nagde-define kasi sa beneficiaries at saka yung survivor. Opo. So, ang tanong mo, bakit sa SSS nakakuha? Opo. Sa SSS kasi, nasa batas na ang asawa ang beneficiary, tapos walang nakalagay doon kung kailan dapat ikasal. Opo. So, anytime na napakasalan niya, beneficiary niya yan. Opo. Sa Opo. NAPOLCOM resolution kasi, sa sistema ng pulis ngayon, dapat nakasal bago nag-retire. Yun Opo. ang present na regulasyon nila since 2007. After 2007, ganun pa rin ang definition nila. Sa Pilipinas, maaga nagre-retire 56 eh. Opo. Diba? Nakikita natin, people live to 90, 100, 110. So kung hindi ka nag-asawa ng late, there's a chance mag-aasawa ka after 56. Kung nabiyudo ka ng when you're 55, 56, 60, 65, pwede mag-asawa ulit. So I commit to you that we will look into that. So ang gagawin natin with our lawyers, susulatan natin sila just for 3 things, di ba? Na itanong lang na bakit yun yung rule. May nagsabi kasi sa atin informally na tinitignan nga nila kung tama pa ba yun, di ba? Kasi baka naman may dahilan na mabigat. Bakit medyo nakakaiba pagka sa uniform personnel na gusto nilang bago mag-retire na may asawa? Kasi kung titignan mo sa iba, sa GSIS at saka sa SSS, Opo. anytime yan na Opo. naging asawa, yan ang beneficiary. Opo. Ang good news naman na Ate Luisa ay, siyempre, hindi ka namin papabayaan. Salamat po. Nag-contact na si Larry sa ating orthopedic doctors na tumutulong sa atin. Opo. Kina-canvas na yung kailangan daw ng bakal, di ba? Ang ano sa akin ng doktor, lilinisin muna kahit dinalagyan ng bakal.
tutusukan, aparatong putusok sa dalawang tuhod ko bago po lalagyan nila ng gel. Kasi takot din po akong lagyan ng bakal. Yes. So, i-observe Ayoko po. muna kung may less Opo. invasive, di ba? Opo. Kami ay nagpa-partner sa non-governmental, governmental, at basta't health. Opo. Kalusugan, tinutulungan namin. At sa mga panahon ngayon, di ba? Opo. It doesn't matter if you're 70, 80, 90, 100. Ang importante, healthy ka. Salamat Kaya nga po. sabi, health is wealth. So, we will help you get your wealth back. Thank Di you ba? po. Thank Basta't you yung po. part mo lang, di ba? Yung Thank you tamang po. tulog, tamang kain, Opo. less stress, di ba? Alam mo, ate, napaka-blessed mo to have a good husband. Ay, Di ba? napaka-swerte ko po Oo, talaga. And good Napakaswerte father, po. etc. So, Opo. isa siguro yan sa magiging inspirasyon namin when we talk with etong mga pension funds at saka PNP, AFP na kung makakapagsalita ang mga nauna na naka-uniforme, isa lang naman sabihin nila, di ba? Opo. Alagaan mo yung pamilya namin. Opo. They gave their life for the country. Opo. Pakialagaan naman yung mga iniwan namin. So, asahan mo, ate, ha, that we will... Salamat po. Kaya alam. Salamat po. Nanay Luisa, maraming salamat. Araw at buwan ng mga puso ngayon. Kung nariyan po ang tatay, ano ang sasabihin niyo po sa kanya? Mahal na mahal ko siya. Nanay Luisa, maraming salamat. And God bless you. Maraming salamat, Tito Boy. Maraming salamat. Yan po ang payo ni Kuya Alan. At dito po, hindi lamang pinag-uusapan po yung mga legal ika nga na payo. Parati namin sinasabi ni Kuya Alan na napupunta ito sa kalusugan, sa personal, sa mga relasyon. Katulad ng narinig po natin na payo na sinabi ni Kuya Alan kay Nanay Luisa. Hindi pa tayo nagtatapos, paumpisa pa lamang po tayo dahil magbabalik pa po